Survey results? Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Sa ating Vibe Check, simulan natin ang talakayan sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang tinalakay ang ika-4 na article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Marcos. Kaya nga, Cleve, sumalang bilang unang testigo si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Sa pagdinig, nanandigan si Calilong na maituturing na seryoso at absolute ang banta dahil kaya itong gawin ni VP Sara. Pero Cheska, tinangka ng defense team na questionin ang kredibilidad ni Calilong, kabilang na kung alam nito ang salitang motu proprio. Naging usap-usapan din ang paulit-ulit na objection ng defense team sa bawat argumento at testimonya ng private prosecutor. Kaya naman Dino, inabangan sa susunod na linggo ang pagharap ng Chief of Staff ni Vice President Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Diba kasama si Lopez sa press conference kung saan nabanggit ng Vice Presidente ang pagbanta kina Pangulo Marcos et al. Marami. Ay, syempre, tamang-tama ka dyan, Richard. Kaya naman dapat ay patuloy na bantayan ang mga nangyayari sa paglilitis. Pero, dismayado ang bantay Senado, dismayado si Clive. Dahil ayaw marap ni VP Sara sa sariling impeachment trial. Kahit nga, nagpunta na siya sa Senado nung Martes. Sa inyong palagay, dadalo pa ba si VP Sara sa paglilitis o magpapakyut na lang ba? May mga usap-usapan na dahil haharap na si Attorney Zulaika Lopez bilang pinapatawag na siya ng impeachment court, baka daw maaari na ito na din ang panahon na haharap si VP Sara dahil hindi niya naman papayagan ang kanyang Chief of Staff or meron pa ba bukod doon? Chief of Staff, no? Number one mo. Harap doon mag-isa. Number one mo yun sa office, di ba? Chief of Staff. Oo. So anong natin? Tingin natin magpapakita ba si Sara ngayon? Di ba itong si Attorney Zulaika yung na-wheelchair nung panahon na napatawag siya sa Senado din noong November 2024 or sa Congress. At nakita naman natin na hindi rin siya pinabayaan ni Sara Duterte doon. May video pa nga magkayakap sila habang umiiyak at nagpapanik attack tong si Zulaika. So baka possible nga na ito yung opening na dumating din si VP Sara sa trial. So you think, Cheska, a-attend ang ikalawang Pangulo para damayan at samahan si Zulaika Probably. Lopez? Parang katulad ng ginawa niya last time, no, na parang nag-press con lang. Pero hindi umaten sa trial mismo, pero pupunta lang sa Senate as a moral support. Diyan muna tayo sa issue ng pagharap niya. Tandaan natin na ito si Zulaika, Yusek Zulaika, di ba? Ang rason kung bakit nagwala at nagtantrums itong si Sara Duterte. So, malinaw sa atin na napaka-importante sa kanya si Zulaika. No? So, sa akin, kung dadalo siya, well and good. Kasi alam nyo ba? Tanong nyo ako kung ano. Ano? yun? Hina naman. Ano Richard, yun? mag-participate ka nga dito sa ano. Alam nyo ba? Hindi namin alam. Ulit. Alam nyo ba? Tanong nyo sa akin kung ano. Ano? Ayan, nagkasalubong kami niya ni Sara Duterte sa Senado. Oo, nandun ako, kararating ko lang. Alam mo ba, ano pa kami, na-traffic pa kami sa Espanya, kung hindi kami na-traffic. So, sa first time ko siya nakita sa personal. Itong si Sara Duterte. Tapos, nung pumapasok sa Senado, syempre, nagkagulo lahat yung mga media. Nahawi ako, pero tinignan ko pa rin siya sa mata, pero hindi niya ako nakita. Tapos, napunta ako doon sa gilid ng pader. Tapos, habang nandun ako sa gilid ng pader, nakakaskas ako ng sobrang dami mga cameraman tsaka media, ang nasa isip ko, salamat naman. At maharapin ni Vice President Sara Duterte, no, ang lahat, no? So mag-e-explain siya. Yung pala, my head is blooded but unbound lang, di ba? Until this bludgeoning. Wala pang 5 minutes. Alam mo, kung ako yung defense counsel ni Sara Duterte, I would be uncomfortable with the references that she is using. Kasi itong Article 4, ang akusasyon sa kanya, grave threats, na yung propensity niya to commit violence. At ang sabi nga ni Justice Ascuna, isa sa framers ng Constitution, feeling niya raw na shift na yung evidence, yung burden of evidence, not the burden of proof, but yung burden of evidence. Pagkatapos, maipakita ng prosecution na may kakayahan si Sara Duterte na gawin yung threat at hindi lang to sinasabi sa kanyang ingest, no? So kung ako yung depensa, sasabihin ko,
ang ginagamit na references, bludgeoning. Oh. 'Di ba? Blood. Yeah, diba? pero yun yung strategy na, di ba? Trivializing discursive process. violence or violent discussion. Yung mga ganun sila eh, na parang, tingnan mo, nagjo-joke-joke lang kami. I think it's really part of a conscious effort. Of the ploy. Of the Yeah, ploy. ano talaga nila yun, modus operandi nila yan. Tingnan mo, nagtawanan lahat. Every time everyone cites yung Invictus, Convictus, all of that. So in a way, it kind of works for them. And it's not like yung defense team niya, napaka-disciplined from a traditional standpoint pagdating sa strategic communications, di ba? Parang kumbaga, siya yung algorithm ng bati yung legal defense team eh. You could see echoes of Sara Duterte in the way siya, tsaka yung ibang senador na kunyari, senator judge, pero actually defense legal team rin pala sila, no? Kaya parang yun nga yung disappointing dito kasi matagal na inantay ng taong bayan yung pagbubukas ng impeachment trial. Pero ay, ang tingin ko, kagaya ng sinasabi ni Richard, deliberate on the part of the Yeah. defense team ni Vice President Sara na alisin yung atensyon natin doon sa paglilitis, di ba? Una, gawing katatawanan. Kaya ayan, may press con si VP Sara pero hindi siya haharap doon sa impeachment court. Isang kabastusan yan dahil isang proseso ito ng pananagutan na nasa saligang batas at dapat siya humarap bilang ikalawang pangulo. Pangalawa, di ba? Yung kanyang defense team, yung kanyang mga abogado doon, pinapaligoy-ligoy tayo sa mga legal na argumento na hindi naman nakakadagdag para maging mas maliwanag yung pag-intindi natin doon sa proceedings para siguro pagurin din yung taong bayan, mag-disengage na. Ayoko na yan, no? Ayoko nang manood. Kasi for the longest time, tandaan natin, simula pa nung una pang impeachment hanggang sa ngayon, ayaw nilang mailabas ang mga ebidensya, ayaw nilang mapag-usapan, ayaw nilang malaman ng taong bayan na ito yung mga aligasyon, ito yung mga paratang at mga kaakibat na ebidensya dun sa mga paratang. So it makes sense na ang gusto nila, i-distract yung taong bayan. Kaya nga sa Bantay Senado, ang sinasabi natin, kailangan nating magmatcha, kailangan panoorin natin yung paglilitis. So ang depensa ba, ang strategy, sinasabi niyo, Richard, lansihin tayo. Sinasadya na Tsaka heckler, di ba? Parang, Oo. I think alam naman nila na if this is also a political exercise more than anything else, di ba? Ito yung may hatak eh. Grabe, di ba? May threat sa presidente. Ang hirap i-deny yan. So I think your strategy was introduce friction, frustrate, heckle, trivialize. Parang ganun yung strategy. So I see some method to the madness here, to be honest here. But pwede natin pag-usapan whether effective yan or hindi. So I agree with the The Justice... Duterte method. Yeah, I agree with Justice Ascuna na from a legalistic point of view, klarong-klaro ano yung threshold of evidence, sinong lamang dito. But in terms of audience impact, honestly, I would say it's debatable. So, wala kasing- lansihin. So, strategy number 1 ng mga Duterte, lansihin. Tama ba? Tatak! Lansihin. Lansihin. Pangalawa, sabi ni Kim, pagurin. Tama ba? Pagurin tayo lahat. Tatak! Duterte! O, ikaw. Hindi, sinasabi natin yun. Ang Na-empower ako eh. pinag-uusapan natin, yung stunt ni VP Sara Duterte na pagpunta sa press con lang, di sumipot sa trial. Walang pinag-uusapan ngayon, ano ba yung ebidensya? Wala na eh. Ibig sabihin, parang sa linggong yun, naging matagumpay sila sa paglilihis. Ibig sabihin, nag-uusapan sana ng taong bayan, totoo ba na pinagbantaan niya, no, yung pangulo at first lady at iba pang mga tao, no? So parang yun nga, parang medyo nakalamang sila doon sa aspeto na yun. Kaya kailangan talaga natin pagdiin pa na pagpatuloy ng Bantay Senado yung trabaho na talaga magpaliwanag. Oh, ang daming utos ni Carlo. Ang daming utos ni Carlo sa Bantay Senado. Pero bukod pa kay VP Sara, maganda ding pag-usapan natin si NBI Senior Agent Caligo. I was looking at the trial, yung 3 araw na yan. Kung siguro ako andun, baka hindi same yung response ko sa response niya. Kasi ang daming nangyayari dun sa korte. Medyo may pag-hekel yung si Attorney Narvasa sa kanya. Medyo gusto siyang pahiyain. Pero kung makikita mo, papanoorin mo yung buong panahon na yon, very professional siya, hindi siya nasisindak, asked and answered, no, nagpapaliwanag ng maayos, kahit pa tinanong siya ni Senator Robin Padilla sa credentials niya. Sa totoo lang, kung ako, baka pinandilatan ko ng mata si Senator Robin. Pero siya, very professional. Happy the nerve. Gusto mo ng credential? Are you really asking me, Senator Robin? Lahat na lang talaga. Nagpakita siya na sa trabaho ng yon bilang NBI agent, sineseryoso nila yung kanilang profesional na obligasyon na dahil nagkaroon ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker of the House, kinailangan nila mag-imbestiga, kinalap nila yung ebidensya at umaharap sila sa korte ngayon para sabihin na
Ito po, may sapat po kaming ebidensya na hindi naman tinatanggi ng depensa ni VP Sara. Yung ebidensya na yan na siya po ang mismong nagsalita sa harap ng taong bayan, recorded na press conference na gusto niyang ipapatay, may kontrata, may assassin, at ang argument ng prosekusyon, hindi yan nararapat para sa ikalawang Pangulo. Pero sinabi niya daw yun bilang isang ina, bilang isang asawa, at hindi isang vice president. May ganong... Kaya ako nalilito bakit tayo nag-authenticate na siyam na oras ng video kung common exhibit pala, yung ebidensya ninyo, tapos ang depensa nyo naman pala, justified yan. Oo. Di ba? Hindi nyo naman pala dinedeny na si Sara Duterte nagsasalita dyan sa video. So, sayang yung oras natin dito sa pag-authenticate Heckle nyo. nga, yun Pero ang may nakita ko, yung heckling na yun na sinasabi mo, Richard. Hindi appropriate yung pagtrato dito kay Agent Kalilong, isang professional na kawani na sinusubukan lang i-assist Senior yung trial, agent. senior agent na sinusubukan lang i-assist yung trial court to find out the truth, risking his life, tapos ibubuli mo pa. Nakita ko nag-react yung mga maraming kawani, professionals, no, na sinasabi, it was disrespectful to Agent Kalilong. It doesn't deserve such kind of treatment from the defense. And if I will be the defense, I might be warning the defense na baka nagiging counterproductive yung ganyang mga asal ninyo. At lalong nalulus ninyo yung maraming mga tao dahil sa antagonistic behavior ninyo, especially sa mga professionals natin na kawani na nandun lang para i-assist yung impeachment court. Ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. You don't treat professionals and our civil servants like that. It's just highly improper. Yun nga parang fair game naman 'di ba na mag-cross-examine si Attorney Narvasa, pero hindi at yung strategy na medyo pahiyain yung si senior agent, nag-backfire. Naging meme tuloy si Attorney Narvasa na nagpapakita na medyo underprepared, 'di ba? Nagbabasa na Naabangan daw kung nabato daw kinabukasan Nabato ba? Wala namang ebidensya. Uy lang, may Gen Z tayo. Kasi sila hindi just voting ngayon. Gen Z. So may umbrella observation nga ako, attorney, gusto ko nga tanungin sa'yo. Parang nakikita ko kasi, nitong first week of trial, ginawa lang nila tong platform for grandstanding and narrative building. Kumbaga, ginamit nila yung airtime nila and soundbites nila para mag-feed ng bagong script sa mga DDS trolls. Ito yung ine-echo ng mga trolls tsaka ng mga organic people who are DDS. So nakikita ko rin dito, si Attorney Narvasa, mandami siyang questions na wini-withdraw, di ba? Hindi naman ako legal expert, pero nakita ko, pag na-implant mo na yung opinion na yun sa utak ng mga tao, nanonood sa YouTube at Facebook, kahit i-withdraw mo yung question, magagamit na nila yun for their script para lalong i-divide yung mga tao sa isa't isa. Na kesa, nakita natin medyo may malicious attempts tsaka malicious questions. Sabi na bigla niyang i-withdraw, I withdraw that question. O pagkatapos nun, napahiya mo na si Senior Agent Kalilong at the same time, pinapahiya mo na rin yung prosecution. So nakita ko nga, ginagamit na naman nila to bilang narrative building nila. So sana sa mga susunod na linggo ng impeachment trials, maiwasan itong pangga-grandstanding nila and narrative building to feed more script and to feed more hate sa mga tao online. As to whether it's effective is another question, no? Kasi may nagsabi, wow, brilliantly delivered, asked and then withdraw. I withdraw, Wow. ganyan. That strategy is basic for us trial lawyers, no? Pero sa akin kasi, kung totoong matalino yung tanong, bakit hindi mo makonclude to its most logical conclusion? 'Di ba? So ako, hindi ko ginagamit kasi estilo na yan kasi para sa akin, kung kaya mong itanong mo na maayos. Ibig sabihin, hindi mo kaya. Tsaka kung grandstanding lang din kung mag-grandstand sa court at ang tanong kung epektibo ba, well, nakita ko na yan sa ICC trial. Medyo hindi effective kasi nakakulong pa din po si Pangulong Duterte doon, di ba? Ang dami na nating mga pinag-usapan dito kasi nagpapatuloy yung trial. Pero gusto ko din i-shoutout si Attorney Ligutan kasi dati nating guest dito sa With Due Respect, di ba? Nakita naman natin yung kanyang kahusayan din doon sa kanyang pagtatrabaho doon sa impeachment trial. Pero hindi lang po kami ang may opinion sa paglilitis na ito at sa lahat ng mga mapag-uusapan natin ngayong hapon. Maaari po kayong makisali sa aming huntahan.